encounter hindi ko makalimutan nung na-encounter ng 3 days sa parting Tugas, Patikul Sulu. Ang nadala sa amin noon si Sir Joma, siya yung battalion commander. Tapos napunta kami, ang nadala sa company si Captain Buada, yan yung CEO namin. Ano ako noon, assistant team leader ako noon. Parang ano ka na pala doon. Anong taon yun? Ang 2019. 2019. Ano yung kinukonfront nyo ng mga kalaban? Bali, may info sa amin na marami daw, maraming nakikita yung civilian na mga rebelde. Ayun, Abu Sayyaf. Tapos inupiratan namin. Naupihan ng dalawang kumpanya, yung 14 tsaka 17. 13 pa ata nun, 13 company pa. So initial natin na lang yung rasyon noon. From 5 days yung dala naming rasyon eh. Tapos, yung nung naghiwalay na kami ng 14-17, doon kami batalyon. Doon, anong mga parting umaga, nagkaputukan na. Kaya dumikit kami kaagad. Sa nagkaputukan yung 14. Tapos, nagtakbuhan sila ng mga Abu Sayyaf doon sa amin. Nandun sila sa may gilid ng creek. Ngayon, nung pag-open ng 17 company, napakarami. Madaming mga long hair. Tapos may padilim na. Kaya lang nga, distansya pa kayo? Distansya pa kami. Ngayon, Anong advice niyo? ang advice sa amin, wala nang pag ay alas 2, madaling araw, puntahan na natin, dikitan na natin sila. Ay sakto kami yung team na leading nun. Pag angat namin sa high ground, biglang nagkaputukan na yung umaga na yun, nagkaputukan na yung 14 tsaka 17. Hanggang sa naglaglagan na yung mga busep doon sa creek. Ayun, yung nung dumikit na kami sa kanila, daming mga gamit ng daming naiwan, tapos may mga baby. Kasi nadidig mo yung mga sigaw ng mga bata. Yun na, yung pagka nakita na namin na may sa tropa, may na-wounded. Agad namin nibak na. Kinuha na ng sinakay na sa ambulansya. Tapos nung isang gabi pa kami doon. Kami na naman yung leading, pero ibang platon na sa platon namin. Bali, nandun kami sa likod ni Sir Buada. Habang naglalakad kami, pa-exit na kami noon. Tumawag yung leading na may nakatanghalin tapat eh. May nakaduyan, nadaanan nila. May nakaduyan, sabi sa ang namin doon, sa parting kaliwa. Yung kaliwa, simple yung tropa, pag ganyan-ganyan mo yung daan. So yung kaliwa, pag ganyan namin, nasa tapat pala namin yung mga nakapuncho. Mga ano ka na yun? Lapit lang, mga 10 meters lang. Araw yun? Oo po, araw master. Tapos yung hindi ba namin napansin kasi makasukal. Yung paglingon namin ngayon, meron na nakaduyan. Binuga na agad ng yung tapat nila Sir Buada. Kasi natapat man sa kanila. Pagtapat, binuga na nila, hanggang nagkapupukan na. Doon, may nakita kaming nalaglag na sa duyan na long hair na body count na. Hanggang sa doon na, yung putukan na, tagal. Simula? Mga alas 11 yun hanggang alas 4 ng hapon natapos. So marami din pala yung kalaban doon? Oo, mas maraming ang haba yung nila, yung mabibilang mo yung tao kasi tag-isa-isa man silang duyan, tapos tanghalin tapat. Ayun, nung pag sinabi ng observe, nung pag-angat ko ng ulo ko, may pumutok, yun, nasakto yung, nasentro ako dito nun. Nasentro ako sa, natamaan yung helmet ko, nasentro. Nawasak. Yung pag, nagdaming hilo ko na nun, nila ako ng team leader ko, may tama ka, sabi ng team leader, pero titinan ko yung ulo ko, wala mang dugo. Pero, ang laki na may bukol na ako dito, sabi ko, hindi ata tumagos, master. Hindi tumagos, sabi ni team leader ko. Hanggang sa, yun, nung medyo na, grabing hilo ko, nung sinabing assault,
Kasi assault din kami doon. Pag-assault namin, yun na, may Mga knock ilang kuwan. Maliban sa'yo, may mga wounded pa na time na sa inyo. Wala. wala. Ikaw lang yung natamaan. Yung isa, ano lang, nadaplis din yung helmet niya, pero ako talaga na sentro. Kasi natapat kami sa, wala talagang cover. Yung, may cover, yung ganito lang, yung puno. 5 kami doon. Kasi nagdapaan na lang kasi walang, ano, puro, ano lang, bagging. Tapos sila, may, ang gaganda ng pwesto nila. Ano yung kampo? Hindi mas nagtambay lang sila doon. Kasi 2 days silang na-encounter noon eh. Bali, nagtambay lang sila doon. Kaya nasundan namin nung, ano, nung habang kasi nung naglalakad kami, may mga, ano, may mga trackings na bagong, Nakikita nyo na. oh, master, na may, ano, may, parang may nagbagong hukay. Yun, dinaanan namin, may bagong hukay man to. Tapos pinahukay sa amin. Paghukay, 4 na bangkay yung nandun sa isang butas. Hindi pa kayo encounter nun. Hindi pa, yun na, yung paghukay, uy, daming bangkay pinicturan. Tapos dahil pang ano, dahil pang mga gamit nila na iwan. Yun, nung, sige, move na tayo, napicturean naman. Yun na, nung pag-move namin, uy, may mga trackings na naman. Mga tracks yung nasundan hanggang sa natumbok yung pwesto nila. Buti hindi kami nakita kasi may duty sila eh. May duty sila na nagkakalas ng baril. Yung Naglilinis. naglilinis ng baril yung ano nila, yung duty nila. Kaya hindi na kami napansin. Yun yung isang ano ko na yung Yung after nun, nung mga bandang anong oras ka na natamaan? mga bandang 3:00 ng hapon. Sumisigaw na yung mga kalaban nun. Oh, grabe, ang puro ano, alawak bar lang, puro grabe sigaw-sigaw nila. More or less gano'n sila. Yung mahigit 100 yung ano, yung una. Mahigit 100 sila tapos naghiwa-hiwalay sila siguro yung natumbok namin yung mga 40 na tao yung natumbok namin doon. Nung medyo, ano yung kuman ng kuwan nyo doon, dala sa inyo, nung after na umupa na yung kuwan. Yung nung umupa na yung putok. Nagkuman si Sir Buwan na observe observe. Observe nung wala nang puputok. Sige, dahan-dahan nating i-assault. Yun na, nung pag-assault namin, daming bag, kung ano-ano yung mga ano nila. Na-clear nyo yung area. No, na-clear namin yung area. Malayo, ang dami, meron pa dun sa unahan na pinistuan. Hanggang sa nakuha namin yung pinakadulo nila. Parang malaking grupo. No? Oh, mas bali nag-ano sila, tawag dito. Nagsama-sama yung mga abusayap sa buong buong Sulu. So, after nun, nung tinamaan ka, anong unang inisip mo nung time na yun? Anong una, nung ano sa akin, wala na akong kasi dumilim na yung paningin ko eh. Madilim na, tapos ang naalala ko si team leader ko na dito ka muna. Yun, hanggang sa Sino yung team leader mo? si Master Rian Saris. Siya yung naghila sa akin. Pero walang dugo yung nag-ano sa'yo. Walang dugo, Master. Yung Kiblar, nung pagkatapos nung tinawag ako ni Sir Joma, tigas ng ulo mo ah. I mean, nabigay niya ako na, sige sir, swerte pa rin. Oo sir. Sa lumural, ay hindi sir. Ay moral pa rin. Malaking tulong din ang helmet mo. Master, malaking tulong. Kasi wala yung helmet siguro, sa tinulo mo. Master, tsaka hindi lang naman ako yung ganun. Marami rin sa tropa natin na puro helmet din yung tama. Hindi tumatagos. Tested talaga, Master. So after nun, nung na-clear nyo na, walang nakitaw kayo Meron, Master, meron. sa kalaban. Master, may isang May mga baril no? yung duty nila, yun yung ano, yun yung nakuha. Kasi katabi niya yung M16, may katabi niya yung M16 niya. Tapos, ang daming dugo doon sa unahan, ang daming dugo na hila-hila nila. Pang second day nyo yun. Pang third, Master, pang third day. Third day nyo. Master, Pwede ko yun. pang third. Ano yung kuwan na? After nung balik na kayo, Master. pinapull out na kayo. Pull out na kayo, Master.
Ano yung regular mo doon sa pangyayari na? Ah, yun yung master, yung dapat talaga pag maglalakad tayo, focus ka lang, focus lang lagi, mong isipin yung uuwi, ganyan. Wag ganun. Pag operation lang. Wala ka na bang iisipin. O, focus ka lang talaga. Kasi marami ka pang iniisip. Pag marami ka kasi iniisip, magulo. Hayaan mo lang kung operation lang isipin mo. Saka laging magdasal. Bawat lakad, dasal, wala namang mawawala. Ano yung karanasan mo doon sa Marawi? Ay, kung sa Marawi, madami, halos araw-araw. Na, Ikwento mo yung sobrang, yung isang part sa Marawi o yung araw doon na muntik-muntikan ka na, yung parang pinakabahan sa Marawi. yung ano naman diyan yung yung papasok ka na naman sa isang building. Hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa iyo doon kasi kailangan pang magbasag sa pader para makalusot ka. Pag makalusot ka naman, minsan pitikan yung alam na nilang nabutasan mo na malaki, alam nilang kakasya na yung tao, doon na naman sila mag-abang yung mga kalaban. Kaya halos hindi kami makaaba-abante. Sino yung nagdala sa inyo time sa Marawi na yun? Si Sir Buada, siya yung CEO namin. Yung time na yun sa Marawi? Oo, master. Paano nyo diniskartihan yung building na naglabas kayo ng mga hostages na? Ay, yung master, yung time na yun, master, yung sumusuko na sila, nagwagayway na sila ng wet na tela. Tapos yun, doon man kami si Sir Buada, doon. Hindi na siya wala na siyang baril. Hindi na tinanggal niya na rin yung vest niya kasi, Nakita mo yun? master, kasi kami man yung nandun. Siya na yung kumukuha ng makikiusap doon sa mga, mga kalaban na sumuko. Pero iba ayaw talaga sumuko. Yung lang, yung sabi ng isa, talo na kami. Tapos humihingi na sila ng pagkain. Kaya inaabot-abutan na sila ng tropa ng mga pagkain. Doon na, hanggang nilabas na ng mga kalaban. Maraming negotiate ni doon. Ni Sir Buada. Wala siyang baril. Wala, master. Tinanggal niya yung Pinasok niya. vest niya. Doon sa may pintuan na kung saan nandun yung mga kalaban, master. Na nagwagayway ng tela na puti. Doon niya na nakuha yung bago yung bata, master. Marami pang Stage. hostage na nilabas. Tapos yung kinuha niya doon, yung bata. Yun na yung binitbit niya. Yun na yung binitbit niya, master. Na nilabas niya na doon sa butas. Sa tingin niyo, bakit nga? Pwede siyang mamatay doon, di ba? Pwede, master. Kinakabahan din kayo. Oo, mas kasi pumuputok-putok pa doon sa loob eh. Marami man sundalo doon na na tropa na nakikiusap. Yun, nakausap man ni Sir Buada. Nakuha niya yung bata. Pero hindi lang yung bata, marami pang Pinalabas siya. marami pang nalabas. Mga 40 pa sigurong tao yung lumabas doon. Mga hostage yun. Mga babae. Tapos yung mga sugat. May mga sugat pa yung iba. Matagal din yan, ninegotiate yun. Matagal din, master. Nung umaga yun, umaga. Nagkipag-usap na sila doon. Kayo naman, Kami, lang kami doon sa gilid. Naka-security kami doon sa gilid. sa kanya, Oo, sir. anong sabi niya sa inyo? Huwag kayo. Walang magpapaputok. Walang papaputok kasi Open ko. master, alam naman natin na pag may tela na puti, hindi naman pwedeng yun. Yung ginawa nila, kaya nakuha ni Sir Buada yung mga tao doon. Pero dapat kasi may baril siya pa rin, di ba? Master. Parang sinugal niya buhay niya. Master. Yung pa naman, parang, sir, huwag kang kuhan. Then, parang, anong sinasabi niya? Master. Parang nakita siya na gano'n. Master. Yun nga, pero naka-security ka rin kami sa kanya. Kahit parang siguro security kung parilin siya doon. Master, kasi Siya lang, wala siyang kabali talaga. meron din, master, meron. Meron siya. Mag-isa lang ba na walang Yung
Si Sir Buada lang talaga yung kumuha na nun, ano, na doon sa may pintuan, hanggang sa tinakbo niya yung bata. Yun yung nakita ko doon na, ano, yun, ginawa niya. Kasi hindi na kami pwedeng mag-umpukan doon. Si, ano na yun, malinis na yun eh. Parang, isang pintuan na yun. Pero kayo, hindi pa rin kayo kumpiyansa. No? Ayun, hindi kami kumpiyansa. Kasi ISIS yan. Oo, sir. Tapos yung iba, narinig namin doon sa loob na ayaw talaga nilang sumuko. Paala na mamatay dito. Yung Pero ibang, yung iba naman, yung iba, marami pa rin ano, gusto kumuko. maraming gustong sumuko. Pero ang concern ni Sir Buada, yung mga hostage na. Oo, sir, yun yung, ano, nakikipag-usap sila na si Sir Buada doon sa, ano, mga kalaban, na ilabas lahat ng hostage. Kasi sa awa ng Diyos na ilabas naman, madami. Yun yung, ano, pinurse aid doon sa likod. Ginamot pa yung mga hostage. Oo, ginamot pa rin yung, si mga, ano, yung mga babae, mga sibilyan. O, yung mga lalaki, may mga lalaki din na may mga sugat, eh. Ginamot pa rin. During those, anong katutunan mo sa Marawi sa sobrang tagal ng gera? Time mo. Yun, kailangan talaga natin din yung, ano, yung CQB na gamit talaga. Di ba sa Ranger, hindi lang pang bukid, pang, ano rin, CQB. May araw ba na sa Marawi nung time mo? Parang nalulungan ka? Meron, pero siyempre, labanan mo may yung ano, lumural ka, labanan mo. Unang-una, siyempre, ano dito, hindi mo alam kung bukas, mamaya, ganun, mawala ka na. Pero ano, humiisipin ganun. Basta focus ka lang lagi. Focus lang lagi, putukan. Sige, kasi suportado man din tayo eh. Kung ano, may nawawalan tropa, may namatay, sige lang. Laban lang. Kasi part ng trabaho natin eh. Ano yung accomplishment mo dun sa Marawi na sobrang proud ka na ginawa? Yun, na-awardan ako ng, ano, ng Gold Cross. Dahil sa Dahil sa, ano, yung sa tagal na laban, binigyan ako ng, ano, award na Gold Cross. pero may kuwan din, may time din na muntik-muntikan ka na. Kung hindi ka na ito mo. Oo, masaya kasi yung pagpapasok kami sa butas. Ikaw yung magbutas sa pader. Bakit? Lalo ka nakikita yung laban sa kanila. Kabilang pader lang sila, master. Magsisigaw-sigawan nila kami. Sundalo, mag-assault kayo. Ganyan-ganyan sila. Kayo naman. Eh, Sisigawan niyo rin. Oo, sigawan din ng tropa. Sigawan din sila ng tropa. Mayat-maya, kung ano yung hinagis nila sa amin, binapat. Parang improvise na granada yung ano nila sa amin, binabato. Yung malalakas din. Tapos ang marami sa kanila RPG. Yung time na yun, dami silang ano. Pero ang pinaka Tapos natin yung natapos natin yung ano doon, yung laban. Na hindi lang sa amin, lahat ng sundalo na dito sa Pilipinas nandoon nag-support. lalo na isang mga nag-post ng buhay. Oo, lalo sa mga nagbuwis ng buhay na tropa. Kasi nung time na yun, pati pamilya mo, pinapauwi ka na siguro. O may time silang gano'n na ano, kasi hindi mo naman mahawakan yung cellphone mo. Hindi mo hindi ka na makapag-text, ganyan. Pero balitang-balita ka rin sa pulong yun. Sir. Sa pagdadala ng tao, nung katonsado o team leader ka, ano yung hindi mo makalimutan naman karanasan, lalong-lalo na sa encounter? Nag-platoon sergeant ako, master. Hindi ako nakaranas ng encounter. Team leader. Hindi rin, master. Basta ang sinasabi ko lagi sa tropa, master, ako yung team leader. Mag-focus tayo sa operation. Tapos wag nag-halt,
Bantay lang. Security lang. So, stricto ka sa bundok. Oo, Master. Kasi, ano sir buhay yung ano dyan eh. Buhay yung usapan dyan eh. Basta ang sinasabi ko sa kanila, pag nag-operate tayo, focus sa trabaho. Wag nang iba-iba na iniisip. Hanggang sa nagplatoon sergeant ako, Master. Yun pa rin ang sinasabi ko sa tropa. Sa pagdadala naman ng tao, dito sa baba naman, hindi sa operation, anong karanasan mo sa kanila? Dito, Master, siyempre, high moral yung tropa kasi nakauwi tayo dito sa ano natin, bahay natin. So, mas moral ang binibigay mo dito. Oo, Master. Kung may magpaalam na sergeant, ay Master, baka may pwedeng sige, basta ano lang, balik ka lang. Tapos open lagi ang cellphone. Kung sakaling ano, sa wag lang lalayo. Sige, Master. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Ano yun, Master? Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Dito, Master, sa atin. 15 ka. 15 ka man. Bakit? 15 company ano sa'yo? Dito ako, ano, Master dito na ako nakaranas ng halos lahat. Na, Master. Kasi dito ako nag-lead scout hanggang sa naging platoon sergeant. Dito na ako. So, ang dami mo ng alaala dito. Oo, Master. Pero ano yung accomplishment sa unit mo? Diba? Na accomplishment dito sa unit na yun, Master. Madami din, Master Sobrang proud ka na nagawa mo. Yung sa akin, Master, ay sa amin, Master, proud na proud ako. Dahil, yun, isa yun sa marami, yung nakasave kami ng maraming buhay. Yun yung hindi ko makakalimutan. Kasi lang, gera, given naman yung gera. Oo, Master. Yung makasave ko talaga. Masarap sa pakiramdam, Master, na yung ano, yung may kalaban kang mahuling buhay, tapos gagamutin mo. Yun, malaking ano na yun, Master. Malaking impact na yun sa kalaban na may ganun pala yung mga sundalo. Baka kasi ang inisip kasi nila, pag nahuli sila ng buhay, papatayin. Hindi ganun. Lalo pag may tama ng bala, gamutin. Buhay talaga. Buhayin talaga. Ano yung buwan? Pinakamahirap at pinakamadramang araw yung time na operate. PFC ako nun, Master, sa 10 company. Yung na-landmine kami. Oo, Sir. Yung team namin, Master, PFC ako nun, parang 3 years pa lang ako sa servisyo nun. Yung ano, Master, yung na-landmine yung team namin na ang naiwan ay isa. Lahat kami na-wounded. Isang gunner ata ay ano, Pakwento mo daw paano nagsimula yun. bakit kami, Master, sa ano, sa Abong-Abong Peak, sa parting Basilan. Pag harboring namin sa taas, gabi, ano yung mga padilim na, harboring kami. Tapos nung pagkaumaga, katabi lang pala namin yung landmine. Katabi namin yung landmine. Tapos may pumutok doon sa baba. Yung ano namin doon, direction namin, yun yung kung saan yung pumutok. Pero malapit lang. Ngayon, nagdasal muna kami. Pag-move namin, team pa lang yung nakakabuhat ng jungle pack. Sumabog na, napakan ng lead scout. Sa laki ng landmine. Ako na gunner. Grabing lumipad ako, pati apat kami na sobrang sarkas tumalasik. Tapos pagtingin ko dun sa lead scout tsaka guide tsaka team leader ko. Dami nilang tama. Yun, paghila sa kanila, pati ako hinila ng tropa. Kasi ikaw, tuliro ka rin. Oo, Master, kasi may tama ko sa ulo May tama ko sa ulo. Ano inisip mo nung ganun? Master, na kaya ko to. Walang,
kaya ko to. Yun ang sinasabi ko lagi. Hinahay moral ko yung sarili ko. Tapos kinakausap ko ng tropa. Yun ang pagtingin ko dun sa lead scout guide tsaka team leader ko. Halos mawasak yung paa nila. Sa awa ng Diyos, ay buhay man kami lahat. Walang namatay. Na kahit ganun yung mas marami yung tama ng lead scout guide tsaka team leader ko. Nabuhay sila lahat. Nabuhay kami lahat. Walang volume fire yun. Walang volume fire. Mga anong oras yun? Mga ano sir, mga 6:30 Ng hapon? ng umaga sir. Oo, sa umaga. Hirap talaga to. Gaano kahirap yung malapit? Mahirap sir kasi hindi mo alam eh. Bigla-bigla na lang Bigla-bigla na lang sasabog. Mas maganda pa yung ano. Mas maganda na yung sir, may encounter kaysa yun, yung malandmine ka. Tapos ang pinakamahirap doon sir yung pababa. Kasi hindi man yung chopper kasi ang lalaki ng puno doon. Hindi makalapag hanggang sa binuhat. Binuhat na namin yung... Pati ikaw, binuhat na rin. Hindi naman sir, hindi na. Kaya mo Oo, kasi dito man lang yung tama ko mas sa ulo tapos yung dito. Hindi na ako nagpabuhat. Pero yung iba, malala din. Oo, mas grabing tama ng 3 sa amin. Sa 7 kami, isa lang yung isa lang yung walang tama, yung tail scout. Yung Yung pinakadulo. pinakadulo, siya lang yung walang tama. Ang laki ng ang laki ng landmine na IED na Hindi mo rin maisip na buhay ka pa nun. Ay, hindi, sir. Oo, sir. Kasi sa lakas ng impact, Pili mo pa kaya. oo, sir. Parang isip no. Patay na ba ako? Ganun yung agad pumasok sa isip ko nun. Pero nung inila-hila ako, buhay man ako. Yung ibang team na sa gano'n. Oo, ibang tropa, yung tropa na ibang team. Sila yung naghila-hila sa akin. Talaga yung ano din sa landmines. Oo, sir. Yun yung first wounded mo. Oo, sir. Yun yung first wounded ko. Ano yung pinakamasayang araw pag nasa Pilipinas? Nung nasa Pilipinas? Ang pinakamasaya, yung magkikita-kita na kayo ng tropa, yung kumpleto na tapos na lahat sa bakasyon, makumpleto yung tropa sa kumpanya. Yun. Grabe yung high moral kasi magkikita-kita naman kayo. Tapos ang daming tropa. Walang lagas. Oo, sir. Walang... Ano naman yung pinakamalungkot na araw nung nasa Pilipinas? Pinakamalungkot na field. Wala din sir kasi kung magpalungkot-lungkot ka dun sa field, ikaw man din ang kawawa. Parang ano lang talaga. Pahimoralin mo yung sarili mo. Yun ang laging Sabi yung ano lang. Oo, sir. Tapos kung may problema naman ipaalam, go naman. Sa training, anong hindi mo makalimutan na karanasan? Mga karanasan mo sa training. Sa training, madami. Masaya na malungkot sa training. Bakit ba yung malungkot? Ano yung masaya? Yun, yung tawag dito, yung patakbuhin, halos walang pahinga. Tapos makikita mo yung mga classmate mo na lumural. May mga lumural, ganyan. Pag may closing, pag may opening, may closing. Ganyan lagi sinasabi. Kaya, sasabihin sa amin ng mga classmate namin na ibang unit, iba talaga kasi pag organic. Hindi. Kahit organic man o hindi, sundalo tayo. Ganun yan ang isip natin. Sa isip lang. Sa isip, sunod lang ng sunod. Wala namang mawawala. Pag sumunod ka, wala namang mawawala. Hindi ka naman mamalasin pag sumunod ka. Ano yung kuwan? May mga araw din sa training na umayaw na ka na. O hindi naman. Hindi naman, master. O lumura lang. Lumura lang. Yung Ano yung iniisip mo pag nalumura ka? Ang motivation mo sa sarili. parang pumapasok sa isip mo na ayoko na.
Ayaw ko na. Pero iisipin mo, kung ayaw ka, ano na naman ang, ano, babalikan mo na naman. Ulit ka. Uulit ka naman, ganun din. Para isahan lang, di, gawin mo na, para hindi na uulit. Sa pagsiservisyo sa bayan, ilang isang sundalo. Ano yung mensahe mo sa ating kabataan Pilipino? Yung mensahe ko sa mga gustong pumasok ng sundalo. Bago kayo bago kayo magsundalo, doon pa lang sa inyo, magpalakas na. Kasi pagdating dito, tsaka kayo para sumwala, babagsak pa rin kayo. Tsaka huwag niyo isipin yung bakir-bakir, wala yan. Yung gusto mo magsundalo, at panindi, gawin mo. Huwag kang magpapatulong sa ibang tao. Kasi din magiging ilaw ka lang. Oo, sir. Ano kailangan nilang i-prepare sa sarili? Ay, prepare yung pampalakas, PFT. Number 1 yun. Tapos, lahat ng requirements. Kumpletuhin lahat ng requirements.